kayo ta igala kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh, oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, permiya kada adlaw na sa Henry Pitt, may pwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, matagadlaw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants, malunggay para sa immunity, ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano, puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic, makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule, adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 natong seminary sa Dakap. Akong gisulayan ug mo na hangtod karon kuno among giinom ang NX5. Kung sa imong istorya sa NX5, ma'am? Ang akong naistorya ng NX5, maayo siya kay food supplement, magod siya. Dili ko yaw sa kidney. Yanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan kang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutoy na purong kuan, October. Okay. So, ano ang ininom kag NX5, ma'am? Kung sige pambati mo sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas pag gihapon. Nya, after pila man ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko October, ni pa-check up ni og March. Munang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So, karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na among iinom tanan. Okay. Sige. Sige na lang. Salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, matagadlaw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants, malunggay para sa immunity, ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano, puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic, makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule, adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, permiya kada adlaw na sa Henry Pitt, may pwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kahinsog di kalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igala kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry
Permiya kada adlaw imna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay ng katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran. May gabi Pilipinas, may gabi sa mga suking tigpaminaw. Mga igsuon, may gabi sa mga kaigsuunang Pilipinon. May gabi sa pagpaminaw sa ato ang mga kaigsuunan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga igsuon sa makausapang magkuyog na sabtan, ini nga ato karong takna sa pagpakiguban sa programang Kamatuoran. Salamat sa ato mga kaigsuunan. Good evening, Pastor, watching here in Lutaw, Bakong, Dan Share. Salamat inyo dito tanan. Mga igsoon, nga akong dispensa kaganina nga medyo grabe na gyud ang traffic sa Negros Oriental, mga igsoon. Sa ako rason nga nadungog kay daghan kuno kaayo ang mga sakyanan gikan sa gawas sa dakbayan sa Dumaguete ug mo kuno hinungdan nga ingon ani ka grabe ang traffic. Pero uban nga rason mga igsoon mao nang moinguntang siguro gumikan sa pagkumpuni sa mga kadalanan unya mas baga ang mga kaigsuunan nato nga doon na kunoy daghan kaayo nga mga sakyang sulod gawas dinha sa may amihanang bahin or sa norte mga igsuon. So manang nangay kog dispensa ninyo nga medyo dili na gyud matabang ang traffic nato sa Dumaguete. So nangita nang taga Dumaguete mga igsuon ug asa na ang traffic lights. So kontra dispensa sa ato mga kaigsuunan nga naghangyo karon. Okay, salamat kay Pastor, na-claim na nako ang price nga bugas 10 kilos from William Atis Misa. Salamat nimo William, salamat sa tumasuking paminaw. Unya taud-taud magpa-play na po ko mga igsuon ha og para na sab sa inyong tubag. So mangayo ra ko unya sa inyong tubag unsa kay inyo ikatubag mga igsuon, no? But anyway, salamat kay inyo diha tanan. Magagad ra ko sa inyo ha karon nga mga tubag. Siguro mga igsuon ato ang abrihan ang ato ang programa sa mga pipilauna ka mga hilisgutan no angayan natong ipadayon sa ato ang pagpadalagan sa mga informasyon sa kahanginan. Sa di pa ko mangutana mga igsuon diha ninyo, ako sang hangyon ato mga igsuonan nga ini mga panahona pasultias ako sa mga importante na itong hanig before ko mangutana sa pagdaing tapos unya inyo hapon tubag mga igsoon. Hinumdumi nga ang atong pagpaningkamot sa paggahin o mga napulo ka kilong bugas sa matag Lunes hangtod Biyernes. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes para ni sa tanan. Abri ni para sa tanan mga igsoon. Tawagi lang ninyo ang ako ang cellphone number no mga igsoon o tawagin lang ta mga igsuon sa 0936-0924103. So diha ko nyo madunggan mga igsuon, diha na ko ihatag ninyo nga ako ang mga pangutana no og ang mga tubag. Salamat yo tanan. Mo pahinumdum sa dekon Judith. Baso og makapadala na ka sa resibo det ang ato ang magon donor det nangayo og resibo det sa ilahang nabayran nga katong bugas nga imuhang nadag-an. Unya ang ila ko nung katarungan nga gusto ra nilang ma-record ang ilaha ko nung nga mga na-release sa ilahang common fund nga ilahang gitampo-tampo para sa paghatag og suporta sa atong programa, paghatag og napulo ka kilong bugas matag adlaw. So usbon ako sa tumasuking tigpaminaw abri ni sa tanan mga igsuon nakadungog mo. Ako lang gipasalamatan lain-laing lugar pero wala nagpasabot mga igsuon nga ako nang bahig o rakuan ng paggangon kung galing dunay sama sa usa ka lugar mga igsuon wala gyud ko ana no nya ako pong pasalamatan ng mga suking tigpaminaw nga every now and then mo correct na ko sa ako ang mechanic. Salamat niyo tanan.
So padayon kung mohangyo det og nagpaminaw karon og ingon man pod ni Jennifer, no? So salamat Jennifer ang gana nga basin pod makapadala pud ka sa imuhang resibo. Resibo lang sa katong gibayran nila sa GCash nga mga tindahan nga inyong gikuhaan sa 10 kilong bugas for record purposes, for record keeping. Ang ilahang giingon nako nga ang ilaha ko nung gibutang sa common fund no gikan na nila nga mga donor ilaha ko nung kung mahimo lang ma-justify ra pod nila ilang record keeping at least naagyo ta gasubay gyud ta sa ilahang kay kanimang gug ko nung ilahang pati mga donations ilahang mo ni consider as an obligation batok sa or against sa ilahang mga bayronon pod sa ato ang revenue no sa ato ang bayranan sa buhis mo nang mga hirap og kontradispensa ni Jennifer og ning Judith bason makapadala na mo kay mo na lang ay kulang katong inyo mga resibo. Sige lang kana lang resibo nga kuan ra god bisag dili ra god official o bago pa nang nagsugod ng tindahan di basta importante na aray resibo kay diha man gud sila ni lunod og kwarta sa mga GCash o niya walay corresponding validation. So panawagan na ko ni Jennifer from Bais og ingon man pod ni Judith nga niarapod sa ato address Dakbayans Dumaguete o niya ako lang hangyoon nga in response kay sayang pod guys nga tanan og mahunong nga to ang papremyo sa kada adlaw. Ako na nagiangko ninyo nga dili ako tag-iyaan na ako na nagiangko ninyo nga igo lang kong nangalap ana og nga makikita ko para pod sa itong makaigsunan nga nagsunod sa itong programa sa ilahang pagpartisipar sa ato ang program. So naa sila chance nga mudaog. So karon mga igsuon lain na sab nga semana para sa tag 10 kilos nga bugas. So salamat sa mga na nagpakadaog ha. Ako ang hagit ang tanan nga pwede ra mo mutawag sa ko numero 0936-092-4103 og sa akong pagpangutana to bagalan niyo na mo ikatubag. Okay? So mga igsuon salamat kay sa mga suking tigpamina. Padayon ta mga igsuon nga naghatag og gibugaton sa atong mga kaigsuonan dito sa atong programa. Okay sa niaging semana ato ang gisgutan katong bugat nga bikil mga igsuon sa ato ang mga kaigsuonan nga nagpadala ining ilahagyon nga sinati nga mga kaso mga igsuon nga dunay kalambigitan sa pagkabahin sa mga stockholders sa Yanson Group of Bus Companies. O niya ako asab nga nabantayan mga igsuon nga dunay mga pipila nga nihangyo nga pastor palihog lang pod mi suporta ilang me nga amo apod ni siyang masabtan og maayo sa rason nga well naaman sila bugas nga ipangandoy nga ilahang madaog pero ganahan ra pod sila mga igsuon nga naapag yoy daghan gyud kunong gusto nila karon kay samtang wala dinhi ang Y4 ang Yanson stockholders or majority stockholders lain-lain ra manggod og mga istorya nga ipagula ang managsuon nga Leo Ray og ingon man si Janet Dumangkas. Unya kadaghanan sa ilahang mga pangsulti kay wala mo kalibutan tong upat ka mga managsuon nga sila si Ricky Yanson Jr., si Selena, si Roy og si Emily. Mao nay hinungdan mga igsuon nga ang mga tao mismo nga nagmahal og dunay dako kay respeto sa mga anak ni Olivia og ni Dr. Ricardo Yanson nga basta-basta lang himo-himuan og istorya dayon pakasadon dayon mga igsuon ni angal gyud ang mga pipila ka mga opisyalis mismo. Sa kuno gingon ninyo sa niagi mga igsuon ang taga Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office mao gyud ni angal mga igsuon. So katong pag-angal nila sa rason nga dunay mga butang nga dili nila ganahan nga akusahon sila nga duna sila pagpirig or pagpabor pero ang ilahang gusto gyud mahitabo sa mga taga Bacolod Extension Office sa Security Exchange Commission nga trabaho ra ang amua walang personalan. Ang amua is naarami taliwala sa inyuhang pag-operate taliwala sa inyong pagpanag-iya, taliwala sa amo apong obligasyon, isip mga responsableng kawani sa Security and Exchange Commission sa Bacolod Extension Office. Mo ni ako ang nadungog mga igsuon nga reaction pero tagais ko gamay mga igsuon ha sa ako ang pagbalik.
Okay, padayon ko mga igsoon. Ang ilang gihangyo, salamat sa nagpadala ini. Ang ilang gihangyo sa Bacolod Extension Office sa Security and Exchange Commission, tagaan sila og insulation. Ayaw mi gi-appeal sa tanan nga mga bikil ninyo sa inyong korporasyon kay igo raming gatrabaho sa amo ang parte. Ningon sila mga igsuon, yes, you are billionaires, but please do not easily twist the facts. Ayaw kunog lisua, lubagan ninyo ang kamatuoran. So ningon sila pag-istorya nga naama mo'y pangandoy nga inyuhang lubagon para sa inyuhang interest mo ni hangyo mga igsuon sa taga Bacolod Extension Office sa Security and Exchange Commission. Ang ilahalang gihangyo nga una, lupi gyud sila sa mga personalidad. Asang napita mga igsuon sa nagkabangi nga mga partido. Sa parte ni Olivia nga inahan sa iyahang unom ka anak, uban sa iyahang duha ka anak nga si Janet Lumangkas ug si Leo Reyanson, nahadlok ng daan ang mga kawani sa Bacolod Extension Office sa Security and Exchange Commission. Ug unya mga igsoon, ilaha pong gipasukip sa ilahang istorya nga kung nahadlok mi ninyo nga ugbot sabton minority or underdog ang ilahang term, mas labaw gyud ming mahadlok gumikan sa capitalizing ko ng mga igsuon sa ilahang pagka-majority stockholders sa upat kung galing sila maoy margabyado na mo. So, gitan-aw na daan sa taga Bacolod Extension Office nga sila pud mo'y maalanganin kay sila mismo kahibalo nga ang gilangkuban sa upat ka managsuon nga sila si Ricky, si Lina, si Roy ug si Emily, mas bugat ang ilahang posisyon kay sigon sa balaod sila man mo'y majority stockholders. At ang yun yung mga igsuon ang pagnagkulo-kabildo namo sa mga pipila ka abogado nga mga igsuon katong opisyal nga membro sa Integrated Bar of the Philippines ug ingon sabtong mga legal luminaries mga igsuon o katong mga dunay gyoy passion, dunay gugma sa pag diskuter mga igsuon sa mga balaod no natos Pilipinas, especially the professors katong mga matawag nato mga igsuon og mga juris doctors katong LLB graduate o katong mga giingon mga igsoon nga undergoing MCLE kanang continuing legal education. So ako nang ipasabot ninyo at tangin na ninyo mga igsoon kay doon natay ato agyod nga mga hisgutanan unya. No kini mga igsoon kulo kabildo lang. Doon mga pipila ka tawo karon nga nihangyo nako nga kung pwede pa lang manghinaot sila nga dili unta tamuyatak sa katungod sa korte kay doon na may provision nga gitawag sa korte nga kining matawag nato mga igsuon o babag no nga atong hisgutan ang mga merito mga igsuon. So dili sa ganahan nga mailawom sa contempt sa korte or gumikan kay maakusarta sa pulong subjudice. Now, ang point na ako mga igsuon, di man dagway gyud ingon gyud dagway pod ka legalistic ang principle of discussions in terms of laymen kanang mga ordinaryo tawo nga walay igong kabangkaagan sa balaod pero doon nalay mga practical nga panghuna-huna nga angayan pong ambitan sa sigon pod sa level sa moralidad sa gitawag nato kana bang mga dynamic masses or mass base kana bang pangmasa nga mga maabot ra gyud nga mga diskusyon mo nang ningon ta pagistorya dili ta ngayon mabalaka mahadlok ta mo ning pagistorya nga masubjudice ta sa rason nga kon moingon na gani pagistorya pailalom tas contempt na pamampud na pangutana nila og unsay rason no ngano dili kanila i-contempt ila pamangkang patubagon sumutubag pamanta. So ako mga igsuon nga mo'y nag-anchor in itong programang kamatuuran, ako man pod mo'y muhatag pod sa mga salient features, sa mga kontra-defensa o nganong maingon ko nga walay rason nga inyo haming isubjudice. Number one, we may have been in the light of understanding the law, but we are not in the limelight of practicing the procedure. Wala mi sa proseso. Dili mi mga legal practitioner. Pero kini amo karon nga mga istorya-istorya, pwede rin maganing tawgon na ninyo mga usapang barbero, pwede rin po ninyong ingnon pag-istorya nga istoryahan na yung kinanto, ang pinaka-importante lang, mauni level sa pangmasa. Mauni level nga maabot ragyod sa pang-media na mo. Dili mi as ngilngig atong mga
mga media practitioner mga igsuon nga inyuhang maila nga mga kuan gyud active legal practitioner na gyud sila ilahag gyud nga mga gipang basihan nga abilidad no in terms of jurisprudence unsa na mga na husgahan na nga mga kaso nga complementary to one another, parallel to one another, or may igsoon, pwedeng dunay relasyon or kalambigitan, pwede na mga maingon-ingon. Di ni good maingon pag-istorya nga 100% sometimes in the validation according to rate. Pwede mo yung pag-istorya nga sa among tanaw, pastor, ang inyong take up is only 10%. Ang uban maingon nga 20%. Napoy exemplary nga maingon pag-istorya 50% na ang imuhang na hisgutan, pastor. So yan na dapita magbantay na ka. But then ibalik na ko. We are not dealing these matters in legal forum. Sa laktod pagka-istorya, we are in the media forum. Dili ni siya legal forum. We might have to have discussions over every situations nga dunay maisip nato mo sandig panalagsa or relative to every point pero not holistically mao na. So ako rin yataga gibugaton ang mga pipila ka makaigsuonan nato ang ngutana. Pastor, unsa man ang duha ka faction? So kanang ingon nga duha ka faction, katong giingon nga ang Y2 ug ang Y4 unom na ka managsuon. Ni sulod ang inahan ni uban sa Y2 dili sila Y3. Y4 ra gyapon og Y2. Kay ang inahan manggod, she might be the matriarch and then ako nang isgutan sunod semana or within the week siguro ko nang istoryahan kon unsa tong gitawag na tong matrix mga igsuon nga naghatag og katungod ni Olivia to be the administrative person, no? So administrator para sa estate ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Pero again, akong usbon, I believe it's already been decided as a case mga igsuon. So ang ako arang mahimo is only to read according to what were being espoused by the judgment nga maoy iyahang himong katarungan nga ni come up siya sa iyahang dispositive portion o sa iyahang decision. So ako lang nagipahibalo sa mga pipila ka makaigsuunan nato nga interesadong masayod. So the two factions maoning giingon nga ang duha ka managsuon nga Leo Ray Yanson o Jeanette Yanson Dumangkas kauban sa ilahang inahan. Matingala katulo pero anong Y2? Kay ang family matriarch nga si Olivia V. Yanson, no, nga maisip mo ilahang inahan mga igsuon, along the line, og imuhag yung hatagan og dakong gibugaton base sa historical manifestation. Kana bang gitawag nag unsa man gyud lintunganay sa ilaha karon nga pagka party sa korporasyon, mga igsuon. They're not involved, but they are inherently there. Kaya nga no, pamilya man na sila. This is a family corporation. Kaya naan naman sila din na. Now, ang ako rin kasulti nyo mga igsuon nga turag yun, kay naan naman good sila option to decide on matters of sharing. Nga sa ilaha karong giingon nga kinahanglan dagway nga doon na tay matawag nga bahinon nato ni siya nga dili na ni siya maburuka pag abot sa panahon. So dili na ni siya makabaton og konflikto. So mo nagiingon pag istorya nga dunay agreement. So extrajudicial agreement mga igsuon na apoy ningon pag istorya nga extrajudicial state separation mga igsuon or mga ito pistorya sa estado ni Olivia o sa estado ni Dr. Ricardo Yanson. So noon ang gingon mga igsuon nga naapoy gitawag na tog settlement, no? So salamat kining nagtawag nato unsa man ni so ato sang paminawon ug sa pasabot ani mga igsuon. Okay, kay medyo kuan man narigay tuyo ni mga igsuon. Okay, hello. Hello, may gabi. Hello? Roy, mao ba ni Roy? Wala ba ni Bikil? Marag, hello? Okay, hello? On air ta? Okay, dili kasulod, Roy. Sige lang, anyway. Okay, ato lang sa kaya wala pa. No, anyway, ga-discuss pa mga mga igsuon. Now, karon ang ako ang gustong ipahibalo ninyo sa mga pipila ka pangutana nga
unsa man day basihanan, unsa may lingganay, unsa may lintunganay, mga igsoon, unsa may kanabang nadungog ninyo, unsa mo po'y kinauyukan sa matag hilisgutan, may tungod niini. Now, og inyong bot sabton mga igsoon, purely private unta ni kay pamilya man lang. Pero nahimo ni siyang public in a sense nga kani siya mga igsuon ang ilaha manggod nga nahimong sentro sa issue kani manggong ilahang bus company, kani ilahang transportation system. So managiingong Yanson Group o bus companies kay ubay-ubay man ni nga mga kompanya mga igsuon sa mga buses sa laktod pagkaistorya. Nag-start ni siya sa Balyacar Transit Incorporated, nanganak ni siya series liner, pinya mga igsuon, ni gawas ni siya mga igsuon to outsource and then eventually ni nahitabo nga nakapundar sila sa dihang na buyout ang mga nagkadaiyang kompanya, labi na gyud tong Rough Rider nga ako naibalan mga igsuon sa Sugbo nga dunay 15 ka unit man siguro to ako nadungog nga na buyout kay gibaligya sa tag-iya dito nila. So ang ilang interest na sa negosyo sa transportation, so ilang napalit. But ang ako alang gustong ipahibalo nyo mga igsuon nga bisan pa man no niadtong mga history niini, limpyo manggod ang ilahang manggong pagtubo, limpyo ang ilahang pag-level up. Sa rason mga igsuon nga directly nga gidumala ni Dr. Ricardo Yanson Sr. o si Olivia nga nahimo niyang kapikas from nowhere to found na siya mga igsuon from the established environment or sa legacy sa mga Yanson. So kay natapik man siya mga igsuon. So ang pinaka-istorya din na nga wala gyud siya until nahitabo manggod nga nahimo na siyang kapikas ug nahimo siyang inahan sa mga anak ni Ricardo ug nga ang mga anak ni Ricardo specifically sila si Roy, Emily, Selena ug Ricky na kahimo manggod og serbisyo sa maong kompanya kaabag sa ilahang ginikanan and eventually mao po'y usab pod instrumental sa ilaha pong kanabang togetherness sa ilahang gitawag na toglangkob nga pagpaningkamot para gyud nga tutukan nilang negosyo mulambo sila. So munang ang ilahang paglambo mga igsuon truly has the basis nga kining mga managsuon nga Roy, Emily, Selena o Ricky have proven themselves nga sila mga igsoon usa sa mga nahimong lig-on kayong haligi para sa pagpabarog sa kinatibuk ang pundasyon sa Yanson Group o bus companies gikan sa Balyacar Transit Incorporated. Now ako ra klaruhon yung mga igsoon nga dili lang kay ang Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office ang niangal pod dinhi ang mga pipila pod ka mga personalidad. So akong basahon mga igsoon ha. Ningon pag-istorya ang mga taga Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office kung ni-appeal me sa stockholders meeting nga gi-organize sa Yanson 4 dili gumikan kay kami wala mi katungod. Kundili responsibilidad namo nga mo-attender sa meeting aron mahimo nga dunay giya supervisory function gikan nila nga ang ilahang gusto rapod nga mahimo nga dili sila baliwala sa pag-abot na sa ilaha karon nga pagpadagan sa ilahang buhatan sa Security and Exchange Commission diin ilahag yung katungod nga ilahag yung suportaan ang matag korporasyon nga matukod sa Pilipinas kay naaman sa Bacolod mo nang ang Bacolod Extension Office. So ningon sila nga kung doon na manggani request amo nang gibuhat sigon sa amo ang general supervisory power. Osbon ako mga igsoon general supervisory power sa amo ang commission or Security and Exchange Commission over all the registered corporation. Sa tanan nga mga narehistro nga mga korporasyon. Paminawan yung balik ang ilang dimension quote-unquote general supervisory power. Mga mga igsuon ang ilahang dimension sa tanan nga mga registered corporation. So dingon nga ang Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office wala sila katungod nga mo partisipar sa meeting. Niana sila in order to do their part no as an overseer, but they are not entitled to any relevant opinion or even legal advice. Ningon sila ang amo alang is our name
really appears in the attendance sheet. Kay mao man na siya maoy gibasihanan sa kanang gitawag og minutes mga igsuon, apil gyud sila sa attendance sheet mga igsuon. So kung gipasabot nga ang ilaha karon nga gi-mention nga ang validation of the claim nga ang Yanson 4 is over and above the Yanson 2, ilahan ng gipanghimakak mga igsuon nga dili na mao'y among tumong og tuyo nga among gubon ang korporasyon. Ang among tumong og tuyo nga naami, ang nahitabo lang wala ng duha ka personalidad sa unom ka stockholders sa Yanson Group of Bus Companies. Naami sa pagtuo nga kana siya, mauna siya'y tinuig nga shareholders meeting. Apan sa pag-abot namo, wala mi kahibalo nga wala di ay sa attendance sheet kay wala man mutungha pero human naman mig pirma hangtod na human na obserbahan namo nga wala gyud mutungha ang duha pero wala na mi sala ana. Walay katungod ang SEC nga mo control. Kinsay mutungha, kinsay dili. Walay katungod ang SEC nga mohatag og opinion nganong wala mutungha o nganong dili mutungha. Walay katungod ang Security and Exchange Commission nga muhatag sila og mga legal statement, legal advices or anything legal other than the manifestations of their name during the meeting. Usbon ako kana rang pag sulat nila sa ilahang mga ngalan sa panahon sa meeting kay part man na siya sa minutes. So kung ipasabot niyo mga igsuan nga maon ni ambikil din si Leo Ray o si Janet. Wala nitong ha. Wala nagpasabot nga dili sila welcome. Ang maong kalihukan sa shareholders meeting, stockholders meeting is exclusively or para gyud sa corporation. Wala nailabot ang taga Bacolod Extension Office sa Security and Exchange Commission nga manghilabot o moingon pag-istorya nga bisan gani sa pulong moingon pag-istorya mo padala sila letter, wala gani sila mo gi padadag letter to be invited with mao pa akong trabaho kanadto mga igsoon bisag karon naminaw man ako ang mga na-organize nga mga organization sa diha ako mo'y head sa sectoral desk office diri sa Dakbayan sa Dumaguete. Dili man sila mo invite gyud nako mga igsuon, no? Ang buhaton unta ako unta mo invite nila pero kay gilimit man namo nga dili mi manghimasok maunang nigula sa amua karong regulasyon o regulatory purposes nga sila may magbuot kanu sa sila magmeeting, asa sila magmeeting unsa katungod nila. Ang ako ra gyud mga igsuon nga sila maoy dunay supreme authority og asa sila meeting o unsay mahitabo nga quorum nila kay ang quorum is always 50% plus 1. Ang quorum mga igsoon is simple majority, katunga plus usa. So asa kung gingon ninyo pag-istorya nga upat naman na kontra duha so klaro ga ng majority og na tunga-tunga ra na tulo-tulo ra na silang unom so mga igsoon dili gyud na siya pwedeng matawag na tog quorum kay kulang man og usa or plus 1. Pero ining ihitabo kaning Yanson 4 mga igsuon, well, na-declare man pod nga ang ilahang presence na adidto, so og ato ang istoryahan sa legality, mao gyud untay legal. Labi na gyud nga nitungha ang taga Bacolod Extension Office. Pero usbon ako mga igsuon, koy daw or dili gyud pwede nga mo hisgot ang taga Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office kay mga igsuon even if wala mutungha ang duha si Leo Ray og si Silina si Leo Ray og si Janet Dumangkas mga igsuon usbon ako sa unom ang wala mutungha si Janet Dumangkas og si Leo Ray Yanson ang diha sa upat si Lina, Ricky, Emily ug Roy moy naa pero mga igsuon ang dunay katungod manggod nga mo affirm sa panahon nga kana siya mga igsuon post meeting no kanang mahuman na ang meeting dili nang ingon nga mao pagani pagsugod ongoing pagani dayong mo deklarar sila wala mga igsuon so ang ato nahibalan nga agis ka disente aning upat ka man nagsuon nga si Ricky, si Roy, si Lina ug si Emily
bisan pag nag-meeting sila, wa gyud sila mo invoke nga they are the majority, maintaining the term nga whether or not mutunghag madili among mga igsuon, it is always at the disposal of the whole family. Usbo na ko mga igsuon ha, ang desisyon sa upat ka managsuon, whether or not mutungha og madili, di pagyapon sila mo declare og majority. Bisag moingon pa ng uban nga dili majority na mo kay human na mog meeting, dili kay majority na mo sigon sa inyong minutes mga igsuon. Ang gisulti sa Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office nga dili pagyud pwede nga mo declare sila kay in respect to the so-called the matriarch and the patriarch. Meaning to say mga igsuon, family corporation man the principle ba of kanang giingon all for one and one for all, mao ni permanenteng nas kasing-kasing sa mga managsuon nga Roy, Emily, Silina ug Ricky. Usbo na ko ha. Wala sila mo declare nga sila maoy major stockholder. Stockholder sila pero dili ang term nga major stockholder because para nila walay katarungan nga ilahang i-invoke or ilahang barugan ang pulong nga sila maoy majority stockholder sa panahon nga naa sila sa maayong relasyon, sa maayong kana bang pundasyon sa pagpadalagan sa ngalan sa pamilya o sa ngalan sa gugma mga igsoon kay una daan ako nang giingon nyo, family corporation and then the family that stays together as one, loves together as one, mga igsoon, makita gyud nato ang kaligdong sa ilahag yung family corporation because it was established by their parents. Munang nalipay kong gahuna-una, ngayon ani kalig-on ang prinsipyo nga gibuhian nila ni Roy, Emily, Silina ug Ricky. Now, hinumdumin yung mga igsoon. Niingon ang taga Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office, the stockholders meeting might be misinterpreted or might be misrepresented as a recognition of the legitimacy of the claim and action if there may be. Yet, the Yanson 4 are not that rude. Isayon ako mga igsuon, dili ingon ana kasalbahis ang managsuon nga Roy, Emily, Silina o Ricky. Ang ilaha, it's a composite of the whole family and to discuss an item does not give discreditation or wala sila muhatag og ingon nga gidinay, gibaliwala or gidiscredit nila anyone from the family bisag wala diha gumikan kay sila ra upat may naa din na ningon sa pag-istorya nga the only thing that we can deliberately give an honor to our father, the late Dr. Ricardo Yanson Sr., is always to remain with a mantra, with a slogan, all for one, one for all. So ako nang iklaro maigsoon ngayon ana nga kining sitwasyon na samtang ligdong ang baruganan sa mga managsuon, samtang nagpabilin nga ang Y4 nagtahod sa ilahang pamilya, sa ilahang nahibilin nga inahan nga si Olivia, sa ilahang pagmahal sa ilahang pamilya o paghinumdom sa ligasiya nga nahimo sa ilang amahan nga si Dr. Ricardo Yanson Sr. ilahag yung giisip nga walay lami nga musangko sa panagbingkil. Usbon ako sa time nila, walay lami nga musangko sa panagbingkil without knowing nga sila nga nagpabilin with all those patience and humility mga igsuon to endure all the accusations, all the tanan mga igsuon nga mga negative or tanan nga mga malicious o tanan nga mga dili maayo nga mga move or himuon sa mga igsuon o bisan pa silang inahan, they are really composed. Nagbarug ra gyud sila, nagpabilin ra gyud sila mga igsuon in respect to the family and in response to the family legacy. So ako rin pasabot yung mga igsuon nga
bugat man ang gibuhian nga mga mensahe agi ra nig pag-remind sa mga kaigsuonan to nangutana kay naa manggug kunoy ni react no mga igsuon. And then nagpasalamat ra po ko kung dunay ni react gumikan manggod mga igsuon nga di man po ko matingala ganung mo react no less than former President Rodrigo Roa Duterte because ang mga yanson manggod was first of all a supporter mga igsuon sa Duterte administration. Wala gyud gatuo ang mga yanson nga sa ilahang kahimtang mabahin sila, wala pod nagtuo nga dunay himuon nga dili maayong baruganan. The late, no, it's not the late, wala pa mawala mga igsuon. But the former President Rodrigo Roa Duterte, no? So ako ra giklaro mga igsuon nga sila mismo, wala sila gatuo because ilahang gi-open ang tanan, ilahang gihatag ang katungod sa ilang inahan. Anak ramanggod sila, tinuod manggod na. Pero sa diha nga naa na ang tanang gahom, poder sa inahan, labi na gyud ng pag-connect sa inahan dito sa mga political figure, political icon, political individual, medyo, mingon ko silent lang, pero wala nagpabaya ang mga managsuon nga Roy, Emily, Silina, o Ricky. They may probably be too silent in a sense nga it's all about the respect and their love and especially mga igsuon, the advocacy to enthrone their father's legacy sa ngalan nga ang Yanson Family Corporation is a noble family, a noble corporation. So manaingon mga igsuon nga sa dihang niabot lang ang usa ka pangutana nga medyo nabalaka ang taga-Bacolod Extension Office sa Security and Exchange Commission sa diyang nisulat na mga igsuon ang usa ka law firm nga maoy medyo nahimong hulga kaning Madrid, Danao and Associates. Ako rin klaro niya mga igsuon nga kini di ang Madrid, Danao and Associates mga igsuon, mga former classmates po kuno da ini or mga suod po ning higala po ni Duterte mga igsuon. So, dili lang palagi patay lagi, no? Former. Kani magong madala ko sa ingon pag-istorya patay ni Duterte. No. It's only an expression, dili buhi pas Duterte. Wala tay katungod nga manunglo, no? Anyway, ato rang ingon pag-istorya nga former. Dili sa nimo yung pag-istorya nga kay kana magulain magong impression ng mga og the late kay ang but pasabot ana mga igsoon nga medyo mo gihaya, gilamayan or nawala na ni panaw na. So ako rin giklaro nga igsoon nga ingon ana ng mensahe o ingon ana ang meaning sa common understanding. Pero ang ako lang nakita nga ang kining giingon nga Madrid, Danao and Associates, doon na ni connection ni Presidente Duterte. So, laktod pa ka istorya, gipahimuslan ni Olivia ang iyahang campaign support, ang iyang pagka-political supporter, or moingon ako pag-istorya mga igsuon nga ang iyahang pagkalumalaban ni Duterte. Iyaha lang gigamit pod in return o unsa iyang nahimo dito sa mga Duterte camp sa panahon nga dako silang natabang sa kampanyas mga Duterte. But normal pod nga musukli pod ang mga Duterte dito ni Olivia. Ang problema kay ang kontra ni Olivia dili laing tao kundi ang iyang gikontra ang iya harapon mismong mga anak. Mora na problema. And hook, line, and sinker, baliwala ran Duterte ni former President Rodrigo Roa Duterte nga gaunay ra. Ni pagawas man statement nga maguli ra gyud mo sa inyohang may kabubuton pero human naman siya mga igsuon ni hatag og kompas. Kung gibuhatan man siya ron sa panahon ning President Bongbong Marcos kanang bisag giunsa niya ingon nga dili unta hilabtan ang simbahan because of the right or freedom of religion. Pero wala man siya tagdang Bongbong Marcos. Ang gibuhat ni Bongbong Marcos, gipadad-an hinuon siya 5,000 ka mga kapulisan nga maoy ni sulod sa religious institution. Ika-39th anniversary nila, mga igsuon, sa religious organization, wala gyud intaw ay pwedeng mahimutang sa pulo nga mga igsuon, perting daghan na pod
Can't you imagine 5,000 policemen ang nagpalibot niya ningon nga walay armas? Daghan, oy. And doon na po yung mga foreign observers. Ningon sila pag-istorya and ingon sila, we cannot underestimate those foreign observers. Dili ko na to kayong kumpiyansahan ang katong mga foreign observers kay basig kato mga member to sila CIA, o dili ba member to sila sa Interpol, o dili ba membro to sila sa FBI, or sa mga Homeland Security mga igsoon nga gihimong extension arm as an auxiliary para sa pagkuha, no? Pero ipasurrender pa man hinuon, dili man ingon panghimasukan, pero ipasurrender man madakpan, pero wa pa jud mga igsoon, hangtod ron wa pa jud. Okay. So, ang claim sa Madrid Danao Associates law firm nga ni sangpit sa Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office maunang pagpahimangno nganong ni-appeal mo sa meeting nga gi-organize sa Yanson Ford. Dito na nabalaka ang taga-extension office sa SEC sa Bacolod or Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office. Dito na balaka. O di na lang to inon na balaka, nahadlok. Because of the accusation nga katong legitimate meeting para nga dili mahimong legal, ilang giakusahan nga gihimo rato sa Yanson for excluding the two. Pero niingon ang taga Bacolod Extension Office sa SEC, no. It is for their regular stockholders meeting. Ni absent ang duha, wala ra mo tunga ang duha, pero ang nahitabo, giwarninga na or ginotify na or gipahimangnuan na sila nga ni appeal mamus meeting nga gi-organize sa Yanson Ford. Makabantay ba mo sa pulong mga igsuon nga dunay harassment kung ako'y pasultion? Pasaylo ako ninyo ha, ako rin ang kaugaling term. That's my opinion. Kanang giingon nga ginotify, giwarningan, kanang giingon pag-istorya nga ni nanganak og kabalaka, kahangawa mga igsuon. Imagine bagog ka, ordinaryong empleyado ra ka, pila na may sweldo nimo. Ikumparar anang mga bilyonaryo nga na nagbingke. Unya, gagamit sila og pinaka-banggiitang Madrid Danao law firm nga konektado sa Presidentes Pilipinas, no less than former President Rodrigo Roa Duterte. Di ka kuyawan? Tanawa ra mga igsuon. Gumikan ani, ni-issue in town sila certification. Pero ang problema sa gihimo nga certification sa Bacolod Extension Office, nag-ingon nga ang among pag-adto as the regular general supervisory function. Ni-adto mi to effect our attendance as an observer, mga igsuon. So, ningon sila nga, wala mi nang himasok. And that the meeting of that corporation, despite, bisan pagduna sila gitawag nga pending intra-corporate dispute. Usbon ako, ha? Og niadto mi as an observer, ang amo ang pagsulat sa mong mangalan sa attendance sheet. Mga igsuon, imagine, they drove out. Ni himo silang certification, ila lang i-justify. Nga, ordinary raming observer. Wala nagpasabot nga wala mi kahibalo, pero wala gyud mi labot nga manghimasok. Kung doon na magani sila pending intra-corporate dispute, mga igsuon, dili manggod unta direkta nga mahimong kaso kung dili mag-agi sa SEC nga doon na usay unang query. Usbon ako, ang ilaha manggong nasabdan, mga career service official, ni dili ni sila mga appointed, ha? Ningon sila, ang amo manggong nasabdan bilang career official sa Security and Exchange Commission,
gusto na mong ipahibalo nga wala may labot anang intra-corporate dispute nga naa sa korte. Kaya ang among pagsabot, kung niagi na diri namo, o dili na nanguha namog information, as an agency, as an immediate tool, bilang ahensya nga, maugi makapasabot o unsa gyud corporation code base sa baruganan mga igsuon sa Magna Carta. Magna Carta ang buti pasabot. Or charter. Okay, dili dagway na to inog Magna Carta. Kanang gitawag, ilahak ko nung kanang SIC charter. Na ako no sila charter, na sila karta dito. Nga maunay ilahang mga function mo nilang buhaton, wala may niadto nila nga mga complainant, wala ay bugado ni adto nila para manguha sa side sa mga taga Security and Exchange Commission, Bacolod Extension Office, as basihan nila kung galing mo file silang kaso. Unta ang ilang pagsabot nga, og naauntay kihaanay, pahibalon sila, pangayuan sila record, naa sila'y rule to testify in the witness stand. Sila gid unta, i-require gud unta sila o witness unya mo ha, pero dili mo ingon nga bias na ara mo taliwala. Just to explain the legal antecedent. Just to explain on how the SEC Charter, Security and Exchange Commission Charter operates. Na mangutan na po niya mga igsoon, asa mo kita gobyerno, ahinsya sa gobyerno nga walay charter. So kaning giingon nila nga Security and Exchange Commission Charter, na sila charter, na sila ilahang mga buluhat. O tinuod man, bisag asa kang ahinsya sa gobyerno na aman. Pero ang pangutana, common ba nga sila ingon natong dili appeal sa tanan nga mga legal battle, sa mga legal queries? Mga igsuon, it is but expendable or but important. Maingon lang ko pag-istorya nga sila, naago na sila ilahang role to play during the kaning gitawag natog kaning court processes, kanang gitawag natog due process. Naagyod unta na sila. Pero ining dapita, dili kay automatic ra silang i-alarma, unya mukhang guilty na sila. So, niingon sila pag-istorya, our role to give that certification is neither to give a confirmation of the validity of the meeting, of the faction, nor an affirmation of the presence of a quorum during the meeting. Because after all, what is more important is the role of the corporation to submit the general information sheet right after their corporate meeting. Right after their stockholders meeting. Now, kato si Attorney John Maxwell Orlina, nihimo ba to siya GIS? Now, ang point na ko, siya may ni-serve adto nga ni-certify nga dunay quorum nga nabali ang iyahang interpretation kay dili man maoy interpretation sa Korte Suprema. Sa iyahang pag-insist na gawa siya'y gahimo sa illegal. Ang pangutana, legal ba ang gibuhat sa Yanson 4 nga ni-attend sila sa meeting? The answer is yes. Ang pag-absent sa duha si Janet Dumangkas o si Leo Ray, legal ba? Ang answer, legal lang gihapon because sa quorum, wala na kinanglang ingon nga pugsanay. No, mga igso, dili to pareho ingon pag-istorya nga walay pugsanay pero walay balibaray. Wala sila mutunga. Kay naadi ay sila'y malisya. Ang ilang malisya is ganahan day sila nga mo take over. Sila may mo take over, ha? By denying the 4, by saying na sila, whether Mother Olivia, will be the majority stockholder. Kay ilahan din, gikapitalize silang inahan.
nga gamito nila with them, banking on that legal issue or using the jurisprudence nga kay magtiayon man sila. Dayon og mamatay ang usa na may 50% nga share ang usa. So sa ato pa, ang katunga ra maoy bahinon. Dayon sa katunga na pagud gyapon siya share kay asawa man siya. Yes, sa ordinary pero kining gibuhat nila dili ni siya ingon ana ka basic. Ila na nida ang giplanuhan nga maghimo sila og ilahang kasabutan, maghimo sila og ilang kaugalingong lagda, nga pag-abot sa panahon ang mga anak na lang maoy modumala sa Yanson Group of Bus Companies ug ang kwarta ug ang tanan nga mga kabtangan nga pwedeng ihatag dito ni Olivia sa pangidaron nga ilahan na da ang gi-anticipate nga well dili na magyud ingon as strong as batanon ang dunay taud-taud ng pangidaron, meaning ang gulang dili gyud sama na siya og kalig-on sa batanon. So ako rin ipasabot yung mga igsod kay importante mong gud ni nga makasabot mo nga kaning giingon pag-istorya sa taga Security and Exchange Commission Bacolod Extension Office nga wala sila manghilabot. Bahala nag-isipon ninyo nga duna mo'y faction. Kamuri gahimos faction inyo hana walay labot ang SEC. Ningon ang SEC inyo na kay mo man ninyong ganahan pero ayaw lang pod may ninyo ihimo ang collateral damage. Kung doon na may mo declare sa quorum, kamo nang gamitin. Kung doon na may mo ingon pag-istorya nga misrepresentation, ayaw po ng klasehas pagpangakusar kay amo amaning general supervisory function. Kanang mo ingon nga misinterpretation, mo nagingon nga, og na misinterpret ni, sa ato pa, doon na mo'y dautang huna-huna na mo. Laktod pagka-istorya, nga gusto ninyong inyo hapod ming hasulon og apel. So, dito pag-istorya, if there is misinterpretation, ang sulti rin sa SEC, no. We only attune to what could be the best regulatory ability that we can do. The regulatory function that we can dispense. Salamat ni Belgar Lab kanipaan. Salamat sa imuhang pag... So, mga igsuan, ako arang gihatagang gibugaton ang mensahe nga samaan ni. Kay, gusto lang po ko nga makasabot mo nga kining maong idea sa pagpangharas para sa mga taga-SEC, mga igsuan, niabot gyud ni sa General Council sa Security and Exchange Office. General Council katong pinakataas nga maog mga bugar sa ahensya. Nga maoy nitubag sa Madrid and Danao Associate Legal Firm, no? Madrid, Danao and Associate Legal Firm. Nga niingon sila ang General Information Sheet nga gi-file normal na nga ilahang buhaton under the name of Balyacar Transit. Ningon ang General Counsel sa Security and Exchange Commission Office sa nasudnon, it is our ministerial duty, the ministerial duty of the Commission to receive the General Information Sheet from any person filing. Ngunang nangutana ko, ngano man nga na illegal man si Attorney John Maxwell Orlina. Ngay, nganong na-suspended si John Maxwell Orlina. Mga igsoon, gaduda ko nga siguro ni submit ni og GIS, General Information Sheet, pero nakitaan sa SEC, kasi naman expert ana, nga medyo ng lapaw. Or, in the other way around, pwedeng iyaharang gisulo kay pangwarta ra iyaha. Pwedeng iyaharang ng barug-barugan dito, bahala nag-ingnog illegal, basta kay ang importante niya, well, siya man maoy manubag, di ba? So, ningon din pag-istorya, the filing of that General Information Sheet in behalf of the corporation
has been done but does not give or tantamount to an affirmation of truthfulness of the declaration because mga igsoon, ang General Information Sheet is not an information of the Security and Exchange Commission. It is an information of the corporation. Usbon ako ha? Dili ka ng General Information Sheet, information sa Security and Exchange Commission. Kana siya, it is an information of the family corporation, of the Yanson Group of bus companies. Laktod pagka-istorya mga igsoon, walay lami ng brasuhan ay gamiton ng influensya gahom gumikan kay konektados gobyerno, konektados atong kagamhanan. Ako nang i-relate ha, sa pagdeklarar mga igsoon nga ang KOGC, Kingdom of Jesus Christ, the name above all name, nga gidumala ni Pastor Apollo Kibuloy, ni sangko nga ang 5,000 ka mga pulis nga gipadala sa kagamhanan is already very unconstitutional. So, naghimo na siya major collateral damage. Doon ay daghan kayong mga human rights violation. Og mga dawa, paminawan yung mga igsoon, kaya ako ipadungog ang istorya mismo ni Vice President Sara Duterte sa iyahang pagsulti panahon sa ika-39th anniversary sa Kingdom of Jesus Christ, the name above all name. No? Dinha sa ilang gitawag og Kingdom Nation sa KOGC nga dala ni Pastor Apollo Kibuloy, mga igsoon. Pero pasaylo ako ninyo nga I'm not in a position to declare that he is a fugitive. Pero og mauman na ko'y declaration sa ato ang Department of Justice or sa ato ang kagaman, sa ato kapulisan, mga igsoon, ayaw ra ko gi-appeal ninyo. Kaya binyo nga no, para nako ang mga taong musultian na, mga taong mga walay buot. Ayaw po niyong sabda mga igsoon kung galing nisulti ko ana in defense to the Constitution nga doon na sila freedom of religion. Bisan pag dili ganahan ang lain nga mga grupo sa relihiyon nila. Lahi-lahi man ang Roman Catholic, ang Protestant, lahi man pod sa Protestant, daghan mang nilangkob ana, ay mga born again, apil na kuhana, naapoy mga ila pong pinasahi pod mga igsoon. They can be called no as another religious organizations, pero di rin ako batakang balaod. The freedom to peaceably assemble, the freedom of religion, the freedom to address redress of grievances. Daghan kay violation ng ato mismong gobyerno. So doon na gani manghilabot sa ngalan ni Kibuloy, ang inyong pagpanghilabot ni Pastor Apollo Kibuloy, that is already against the language of law. Kamu mo'y unang ni-violate sa atong batakang balaod. So kamu mo'y angayang tagaan o correction. Dili kay ginaingon nga si Pastor Apollo Kibuloy o ang KOGC na may constitutional right. Kamu na ba may constitutional right nga mga kusar ni Apollo Kibuloy? Bisa pag may ngunta na ay kaso, pasagdahi ang Estado kay Estado mandagway. People of the Philippines mandagway na, but not exclusively ikaw. But not exclusively private. Mga igsuon. Because it is actually the state against a person. Pero, dili palagi guilty. Unless proven guilty beyond reasonable doubt. Pero kining nahitabo mga igsuon, ako nang giingon, sama ra punis gibuhat kaniadto nga ang Yanson for nagpakahilom sa ilahang pagpailob, sa ilahang pagpaalo, sa ilahang pagpaubos, mas nisamot ang pagpangabusar sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte batok sa ilang pribadong katungod. Wala man sila gayangayang tulubagon. Kay og mayong tagbuhis, nagbayad sila ginsaktong buhis sa ilang mga individual business organization, sa ilang business enterprises. Wala man sila nangutang. Wala po sila yung mga matawag nato nga mga dukit. Mas dunay dukit si Janet Dumangkas kay 6 years na priso sa kaso nga
mga igsuon, kidnap with murder or murder with kidnap. Kanang giingon nga karnap, kabalo gyud mo di na pwede ng karnap kay usas mga tagiya niya kaya ang karnap niya nilusot sa balaod. So dako kay ng sampalong sa atoa karon nga hudikatura, dako kay ng sampalong sa ato ang legal practices, dako kay ng sampalong nato nga mga Filipino, pero maingon datang ay ilahan na bitaw na private bitaw ng igsoon pareho mas gisakay aeroplano. Onya nasunog na ng aeroplano di mo yung pagistorya nga eto magkag masunog na aeroplano ha di bitaw ni ato. Pareho ra po nas barko nga naglutaw sa dalan nga mayon pagistorya nga uy dako na kay buslo to hapit ta malunod ito pugang malunod ba magkita tagiya. Pareho ra na umanang gingon nga kining nahitabo karon sa nahitabo ning KOJC gumikan sa ilang relasyon ni Duterte, murag makita nato nga lantaw ra pod sa Dios si Duterte sa iyang gihimo kaniadto sa mga managsuon nga Roy, Emily, Selena ug Ricky. Ako ning term ha, walay labot sila ako ning term. Kay nakita nako nga igsuon, at least in bigger perspective sa dakong talan-awon, mas makita nga grabe ra gyud ay kayo ka despotic, grabe ra gyud ay ka repressive, grabe ra gyud ay ka abusadi, grabe ra gyud ay ka mga igsuon mapanamastamason ang kagamhanan sa panahon nga kontra kas administrasyon. Pero dili man ni kontra ning upat, law-abiding citizen man ni gumikan lang kay si Olivia konektado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Niingon mo siya pag-istorya nga, may regata pa nag-uli mo, pero lahi ang imong gisulti, lahi ang imong gibuhat. Former President Rodrigo Roa Duterte. Sige mga igsoon, so dirita, ha? Diritas pangutanan na to para sa ato ang napulo ka kilo. Andam na mo si inyuhang cellphone kay basin og makatubag mo ani. Dili sana ko ni ipadayon no kiwason ako ni ugma ha kay napay daghang nangutana nga gusto gyud silang ipasabot gyud og maayo kay ang ilahang na dunggan ko no dili manggug kuno mao ang akong gisulti. Ang ilang nadunggan dili kuno mao ang akong gisulti. Kay ang ilahang nadunggan nga sila gyud kunoy tag-iya sa Yanson Group o Bus Companies ug wala gyud kunoy labot ang Yanson 4 si Roy, Emily, Selena ug Ricky. Naingon sila may katungod gyud kuno sa Olivia nga mo disinherit sa iyahang anak mga igsuon. Sa ato papariho nas giingon nga magbuot si Olivia sa Ginoo. Moingon pag istorya ni Olivia, wala ko nanganak anang akong upat ka anak. So that is already a defiance against God. Nga dili siya ganahan nga acknowledge niya nga ang Diyos mo'y nagtahas niya nga mahimo niyang anak ang upat ka managsuon nga si Roy, Emily, Selena ug si Ricky mga igsoon. And then para ninyo kamo may akong pangutanon, insakto ba na nga huna-huna mga igsoon? And mind you, di ko mo tuong o ginahan ka, ikaw ay nagmabdo siyam kabulan, ikaw mo ay nagmatuto, nagmahal ka, mahalon mong yun nakigikan kung nas imong taguangkan. Di na may tabo sa paggawas ang naisip bata, wala ka muhalokan. Nikis yun na. Galing lang kay kuyaw ng giingon sa diha nga mas mupatigbabaw na ang pangidaron og malimta na tong kagahapon, instead nga gitawag og motherly and angelic kiss, mahimo na hinoong diabolical kisses. Anyway mga igsoon, di na tas pangutana, andam na mo sa inyohan tubag, ha? Sige, mangutan na ta. Okay. Kinsay na argabyado nga ahensyas gobyerno, ngandira ninyo ang ahensyas gobyerno nga maoy naguol ining maong sitwasyon na karon. Kinsa mga igsuon ang naargabyado nga ahensyas gobyerno. Palihog lang tag tubag, ha? Okay. Okay. Hello? 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 On air ka? Kitsa man eh? There is a light. Okay. Kitsa man eh? Kitsa ngalan na eh? Si Mane. Okay. Unsa may imuhan tubag?
Aning ato ang pangutana karon. Sek. Ay, siya, sek. Ahensya sa SEC. Unsa may meaning anang SEC? Hello? Insakto ang SEC, pero unsa may meaning sa SEC? Hello? Security Security and Exchange Commission. okay. Security and Exchange Commission. Hello? Hello. Okay, ang answer is Security and Exchange Commission. Yes. Okay, sige. So, taga-diin ka, taga-talay. Sulod sa talay? Unsa man? Gawas. Nakay medication. Kinsa man yung mga doktor? Na, dili sulod. Bila kong ang imong doktor si Arias o dili ba si Lusada? Okay. So, unsay nakay ID? Hello? ID na. Nakay ID. National ID. National ID. So kanang imong ID pwede na nimo mapadala nako. Yes. Ha? Siguro nga national na, di pa na international. Dili. Kanang national ID address dress talay. Address sa talay. Agi address ra sa talay o address gyud na nimo? Dili man ta butante man ta diri. So address gyud na nimo. Address. Okay, so sa talay ka, no? Naakasulod sa barangay sa talay. Pero gawas ka anang imong giingon. Kay magawas gusto talay, kan kini man na Gawas. Jud. gawas ka sa talay sa Sunod kay delikado. Okay. Mangutana ko nimo, palihog lang to bagaro ko sa kong pangutana. Ha, okay ra. Anyway, nakadaog na ka. Mangutana ko nimo, unsa may imong ikasulti sa imuhang parte? Sa imuhang kaugalingon, sige ba kang kapaminos programa sa kamatuoran? Kanunay. Kanunay, unsa may imong ikasulti mahitungod aning atong programa sa kamatuoran nga kaning imong kaugalingon opinion. Kay basin bag naa kay imong opinion nga mayon ka nga sige panghilabot sa Pastor Laping anang pamilya Yanson o unsa sa Pastor Laping anang unsa may objective ni Pastor Laping anong kinahanglan ko niyang hisgutan ng bikil sa pamilya Yanson kanang imuhang ikasulti kanang imuha unsay may kasulti parte ana. Ako, nalipay ganito na imo ning na-appeal sa programa kay para magkabalik ng usa ka pamilya nga tumikan sa ilang mga kabtangan di na milyonaryo bilyon o trilyonaryo. Okay. No? Dapat punta sila, ilang mama, ilang inahan, mabuutan man yung mga anak, silang Roy, silang Lina, kasi nabot na sila. Yes, pinaagi sa imong programa. Be, mangutana ko nimo, kani bang mga anak ba nga nagpakahilom ra? Ako halain po akong debate. Kay para nako palaban magukumingon ngano man pud ni sila pud nga mura ra man pud ugi. Mura mo ugi ataka na pud nila ilahan kaugalingong katungod nga wala gyud sila mo braso ba? Kay ang point magud nako, angayan gyud untang mo braso kay kana bang yatakan na imong katungod gitabangan na ka unya basin po naging mahadlok po naging po siguro sila sa gobyerno no kay pagkangalan po nga konektado ilang mama sa presidente no o unsa may kasulti ana pero ako basig ako may nasayo pasabta ko nako basig ikaw may makapasabot nako. Ako mo istorya na pastor kuan gyud naragi nag si diktara na ba nga nainagpaluyo na maunang nainana ang ilang sitwasyon karon no ang daghang ng interesa na gumikan nasayad sila nga makakwarta po sila Makakwarta pero na kay idea og kinsay mga personalidad nga posibleng naa sa luyo sa pagpamuhal pagpangarga aning mga pipila ka personalidad dina na kay mahatag na kong idea anyway sa akong pag subaybay sa mong programa kaning mga naa sa simbahan simbahan mga abogado mga judge okay yes labi na nga nasayod sila nga may
edad na si Mami Love, dali ra nila masulsulan. Okay. Tig-advantage sila niya. Ang natipiktuhan na ang buong banay silang mga anak nila. Aso sa Dili lagi sa mula siya mga apo, iyan ang ipangkihaan. Ayay. Yung mga anak. Wala man siguro na sa kwarta na sa nagsulsul yun. Kaya gusto ko na lang mo. Basta ganun mo Papil ba nga gusto ko na maka... Kuhan, na ganay nagpaluyo na, pastor. O Basta, nga, lisod ka na, masulbad ng ganyan na, pero taas-taas pa ang imong subayon nga, kuhan na, ilabi na ni imong programa. okay, naro ko isulti na ko nimo nga siguro nakadungog ba katong na ako'y gingon pag istorya nga koy daw lang gyud mo diya si Liman ug muhatag mo og pasidungog ni Olivia kaya bini mo gano nako'y nadunggan. Sa Siliman ni donate ni Olivia og building diya sa nursing. Unya sa pag-donate ni Olivia, wala gyud ko nakadungog nga dunay gidonate nga apil ang ngalan ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Villa Flores sa gyud, Olivia Villa Flores Yanson. Siliman University niya, I'm talking straight, diya Siliman University. Now, ang ako orang gikasulti nimo mao ni nga siguro makasabot ra kana kung anong ingon ana gumikan sa naitabo sa katong dito sa University of Negros Occidental Recolitos nga murag gipahimuslan ba ang weakness sa pangidaron or siguro Mao gani ako ingon nimo, gipahimos lang lagi na naigi nagpaluyo na. Ang interest, personal interest og sa ilang mga katuyuan nga ang ilang mga plano pareha ng Recolitos sa Bacolod, sa Occidental o kaning Siliman. okay. Sa imong programa sige kag kuan na wa mo ko nabasa ditong mga donate by Yangson. Nasa nursing department na din na sa sulod sa campus building na sa ako nahibalan gidonate ni Olivia pero ang iyang ngalan dili gyud ingon nga apil ang pamilya. Olivia Villa Flores Yanson na. Manamay ko pag istorya ba nga sakit paminawon nga sige donate si Olivia pero murag wala niya una-una nga ang ilahang napundar ni Dr. Ricardo Yanson sa ilang manggod ng pamilya. Manang sa ako ang personal opinion, di ba nindot unta nga og panlitan ikaw, amahan ka dili? Mahan. Na kay mga anak, panalitan og ikaw mo hatag, ibutan na to, mahimo kang kwartahan, imo ra bang suluhon ang ngalan, dili ba butangan nimo kuan, money and family? Kanang kay kadagalan ba ako mabantayan, bisan gani ka ng mga ospital, apil ba yun ng pamilya? Kanang ako nakabantay ko sa una nga, Naging pastor ka naging mga naa sa eskulahan, mga donation na ng mga alad. Kining persona donated by with family gina and family. oo, ako ba na Dapat ingon ana unta ang ilang gigama nga dili na kinanglan sila diktaran kay ang kuan lang ba ilan na lang kabubuton nga apil na to yung pamilya family kay dili lang si Mamila at ang ikuan kay napundar ni niya sa iyang bana sa ilang buong banay sa iyang pamilya. Well, anyway, ako nagpasalamat ra ko nga pareho tag mindset, pareho tag panguna-una. Ang ako manggod, korporasyon manggod ang kwarta. Although si tinuod mo partner si Dr. Ricardo Yanson ug si Olivia, pero di ba nindot gyud nga pag-ingon ni Dr. Ricardo Yanson nga muhimo siya ligasiya, di pareho gud unta sila kana bang consideration nga ang ilang pamilya mo ilang ituboy dili ba ingon nga ma-single out. Anyway, okay man po naman pag-istorya kan bitaw mga dalan diha nagibutang nga mga dalan nga ngalan raman sa mga katong mga single nga tao kanang mga public official di ba dunay gitawag diha Mariano Perdisi Street dili man kinahanglan Mariano Perdisi Street and family pero lahi man na sa katong gigastuan gyud di ba kay kanang building i-donate din ha. Pero siguro pastor ka na nganong na kang Olivia na ang katong plano na nagpapapil og pag-ayo ni Olivia nagpasikat ba? Nagpapapil. Oo. Ikaw lang imo ra gyud ni nagpabilib siya kay basta pagtagaan pa siya. Nya ang weakness pa daging Olivia nga siya ra pod may self-centeredness ba? Siya ra pod mo ay makuan. Na siya ganauna nga napay anak para niya ay ako ni kana bang
sorry, medyo kinaiya ko nun nas mandurugas na nag-text na ko diri. Kaya kinaiya ko nun nas mandurugas ka nang gibuhat. Anyway, dili ako gisulti ana rin nag-text na ko. Nga kini ko nung gibuhat ni Olivia, kinaiya ko nis mandurugas. Pero para na ko, grabe mandurugas katog yung sigig kana bang sutsot ni Olivia, sige kana Mao gani na nasabta na sa tanan gyud nga gumikan sa mong programa. Nahitabo ni gumikan sa daghan kay nga paluyo nagsulsol ni Olivia. Ilabi na karon pila na edad ni Ma'am Olivia. 90 kapin. Oo, lantawa di baling dali ra kay na siya minaw dayon og Oh. Ay sir, kabalo ka siya mandurugas, sir. Wala ra ko kay balo. Murag kalataw ang pulong mandurugas, pero ko kabalo unsa ng mandurugas. mandurugas ka na. Ha? Nakay term ana. Dili man ato naramay ga sulti kana tinagalog mo kuning nga term, di ba? Murag kaning ako pagsabot ana sa Binisaya sa Cebuano, manabla. Kung sa kuan pa na scammer ba? Hindi nila ito na patas. Mandurugas pa. Ako marapa, panabla may ako pagsabot na mandurugas mo na siya ko ba kaingon nga muna ugaling mandurugas so kinaiyang kusog manabla so naman po'y punto nga manabla gitabla niya yung bana gitabla niya yung mga anak para ra sa sulong nga kadungganan ba. But anyway, salamat kay si mga panahon sir, ako arang gipangayo nga. Salamat pastor, unya mayon ta magka-balik na niyang pamilyang Yanson. Okay. Dilikan sa imong mga sugyot sa mayon. Okay. Sorry sir, nawala ka. Tawagi kog balik sir kay na ako'y pangayoon nimo nga ako sang palihog kog papel ug ballpen Roy. Palihog ko Roy, nalimot kog dala Roy. Palihog kog papel Roy. Okay, nakay papel Roy. Palihog kog tawag sir kay ako ang isulat imuhang kompleto ngalan ug number sir. Okay, nagdi ka mo tawag wa na gyud. Damage kita. Tawag balik. Hello sir, unsay imuhang number sir? 09 997 0994-112. Taas mo ni. 0997 0997. Kanyot, 4112. balik ka sa 0997 4112. Okay. 0997-093-4112. 4112. 0934-4112. Okay, sige sir. So, imong ipadala na ko imuhang kuan, ano sa yung address ni Mustalay? Dalay, dire na sa ako. Purok mangga. Purok mangga. Double G mangga o sara? Double G eh. Okay, Purok Mangga Talay. Dayon, okay. So, Manuel ne? Emmanuel na siya sa Pinoy sa kong ID. Okay, Emmanuel. Okay, Emmanuel, what's your middle name? Letter? Maluluyon. Dayon, Tulabing. So, parinte rin ganing Monsignor Gami Tulabing ni. Kay, lami magkayo, manulti, magkamaudaan. Anyway, salamat kayo, sir ha, basta akong salamat, pastor eh. Sa imong ID, imong ipadala diri nako, dayon, pinaagi sa email. Sandili ako. Messenger. Anyway, kanang ako ang icon, beach landscape, no? So, utangan nimo diha ka. Tanaw, basta ray lapping, beach landscape, dayon, unsa man. Ay kalimot niya ha, madawat na nimo kontakon man ka sa donor, then ini-contact sa donor diha nimo, dayon ang donor, unsa may tawag na to ani ha. Musulti nimo ang donor nga padtong kag tindahan, dayon papangayoon kag GCash, sila mo hatag sa GCash nga bayad sa bugas nga 10 kilos, dayon imong pangayuan og resibo. Dayon ang resibo imong ipadala sa messenger diri nako
dayon unsa may sunod. Dayon pag madawat na nimo ang bugas, mohangyo pa nimo nga kanang gamay lang pod video nga magpasalamat ka nila ni Roy, Emily, Selena o Ricky kay ang mga donor ilan ning gibuhat sa ngalan manggod nga nila ni Roy, Emily, Selena o Ricky. Pwede ra sa Kape. na. Kape, Pastor. Okay, kape. So pakapinin niya gatas. Kape. Sige, salamat kay sir. Ano kay laing oras na musunod? Oy, na musunod, musunod sila. So ang ato ang kuano niya na lang. Sunod na nila na. Ha? Ang bakas sunod na nila. Sunod na nila. 1 hour man. 1 hour. So, imo na isunod ang bakas. Iniguman nila. Oo. Okay, sir. Salamat sa mong panahon. So, Salamat, Pastor. gawas mo niya. Salamat kayo. So, daghang kay salamat, sir. Ako lang sa ningi off. Magdungog na tayo mga adlaw. Basta, para ni ma-process, hatag dayan ako. Salamat kayo. Salamat sa tumasukig di paminaw. Thank you. Sa itong winner karon si Mr. Tulabing from Talay, pero wala ni sa sulod sa rehabilitation sa Talay. Okay. Okay, 0997-093-4112. Hangtod ug mga adlaw sa kanon ni si Pastor Ray Laping sa programang Ang Kamaturan. Daghang salamat ug maayong gabi natong tanan. Mao kini ang programang Ang Kamaturan. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahom, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahom, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.